Hi everyone! So for today's video, papunta nga ulit ako sa A-Beauty Clinic for my 5th session kasama tong kohay ko na si Tere. Actually, bago nga pala kami pumunta dito sa A-Beauty Clinic ay dumaan muna kami sa Dermatology Clinic for my follow-up check-up. So since magkasabay nga yung follow-up check-up ko from Dermatologist and A-Beauty Clinic ay hindi na masyadong hassle kasi hindi na ako aalis sa mga susunod pang araw. Bali, nakasakay na nga kami dyan ni Tere ng train papunta ng Umiya Station. Almost 20 minutes lang naman yung papunta doon. Buti na lang sumama tong si Tere papunta dito sa A-Beauty Clinic. At least hindi ako na-boring ngayong araw at gusto ko rin siyang ipasyal sa Kyoto Kawaramachi maya-maya. Bali, nakababa na nga pala kami dyan ng Densha at naglakad lang kami ng 10 minutes papunta dun sa A-Beauty Clinic. Grabe, sobrang init nung mga time na yan at wala pa talaga kaming daladalang payong. Buti na lang meron kaming dalang jacket. Mas mahaba kasi yung daytime dito sa Japan every summer kaya naman tiis ganda ka talaga kapag namasyal ka. Nandito na nga kami sa 6th floor ng A-Beauty Clinic at tumambay muna kami dyan ng mga ilang minuto kasi 3 PM pa magbubukas yung clinic. Medyo kasi napaaga kami. So habang nag-aantay nga kami ng oras dyan, ang dami na pala namin nagawa dyan ni Tere. Nakapag-TikTok na kami, nakapag-videos, at nakapag-take na din ng mga photos. Buti na nga lang, hindi masyadong mareklamo tong kasama ko na si Tere at kahit nga sobrang init, always on the go pa rin. Actually, more advantage na rin na sumama siya ngayong araw kasi hindi ako nahirapang kumuha ng mga videos for my vlogs. Bali, nandito na nga kami sa loob ng A-Beauty Clinic at inaantay namin dyan yung doktor para isaksak na yung Glutadrip. Dito na lang pala ulit ako nagpwesto sa my welcome area para saksakan ng Glutadrip para less hassle natin. Iba nga pala yung mag-a-assist sa akin ngayon kasi first time ko mag-schedule ng Webes. Every Sunday lang kasi ako pumupunta dito sa clinic. And after a minute of waiting, nag-start na nga ako dyan for my session and gaya ng dati, it will only take 30 minutes and after that, pwede ka nang gumora. And finally, natapos na yung session ko dyan and dumiretso na ulit kami dito sa Umiya Station para sumakay ng Densha papunta sa Kyoto Kawaramachi. Halos magkakalapit lang yung mga lugar or station na pupunta namin kaya hindi masyadong hassle. Habang nag-aantay nga kami ng train papunta ng Kyoto Kawaramachi ay umupo muna kami dito sa glit ni Tere para mag-selfie din kapag may time. Actually, kikitain namin si Carol dun sa Kyoto Kawaramachi kasi gusto rin sumama mamasyal. Nakababa na nga kami dyan ng station at hinahanap nga namin dyan si Carol kung saan banda. Nabot na kasi kami dyan ng tanghali at hindi pa daw nagla-lunch tong si Carol kaya naman nagmamadali kami nung mga time na yan. Bali, nagpasama nga rin pala ako sa kanya kasi gusto ko palang bumili ng bagong sapatos. Malay mo, meron ako magustuhan ngayong araw. Nandito na nga kami sa main Nishiki Market. Bali, hinahanap namin yung ABC shop para dun bumili or mamili ng mga branded na shoes. Pagdating nga namin dito sa may ABC shop ay ang daming nakabungad na mga sale na sapatos. Around 6,000 yen nga pala yung pinakamurang sapatos dito pero depende pa rin sa brand. Sa sobrang daming sapatos nga na nakadisplay dito sa labas pa lang mismo ng ABC shop ay malilito ka na agad kung ano ba talaga yung gusto mong bilhin na sapatos kasi ang daming magaganda. Yun nga lang, yung pinakagusto ko talagang sapatos ay yung maabot ng 12,000 yen hanggang 2 lapad kaya naghahanap talaga kami dyan ng medyo mura. Isang lapad lang talaga kasi yung binudget ko para sa pagbili ng bagong sapatos para naman hindi ako masyadong mapagastos kaya naman todo hanap kami dyan ng mga time na yan at halos lahat ng ABC shop ay naikot na namin. Na-stress na nga rin pala tong si Carol kakahanap ng sapatos na sakto sa budget ko kasi ba naman yung mga nagugustuhan yung sapatos umaabot ng 12,000 to 13,000 yen. Bale, eto nga pala yung isa sa mga nagustuhan ko na sapatos kasi favorite ko nga pala yung white shoes kaya naman trinay ko na nung nakita ko. Around 7,000 to 8,000 nga pala yung presyo nitong sapatos kaya naman nung sinukat ko ay sobrang nagustuhan ko talaga siya kaya ito na yung naisip kong bilhin. Gustuhan ko nga din pala siya kasi pwede siyang isuot anytime anywhere at bagay siya sa lahat ng outfit. Bibiling ko na sana tong sapatos na to pero ang ending hindi ko nabili kasi walang available na size para sa paa ko. Plano ko na nga lang bumalik sa mga susunod na araw. Malay mo merong mas magandang sapatos at mas sakto sa budget ko. After nga namin dun sa ABC shop ay dumiretso na kami dito sa may loob ng Nishiki Market para mamasyal. Medyo hindi na nga pala masyadong mainit ng mga time na yan kasi pahapon na kaya naman sobrang nag-i-enjoy kami habang namamasyal. Kung nanonood kayo ng mga previous vlog ko, kung napapansin nyo, laging nasa Kyoto Kawaramachi yung lugar na pinupuntahan namin kasi ba naman sobrang ganda dito at ang ganda ng ambience. Nakaka-enjoy kasi kapag nandito kami sa lugar na to at may enjoy mo talaga yung lugar kasi sobrang dami ng tao, mas lalo na kapag nandun ka sa part ng Kyoto River, marirelax ka talaga as in. Favorite spot ko na nga dun sa Kyoto River kaya every time na pumupunta ako dito sa Kawaramachi ay gustong gusto kong dumaan dun kasi ba naman ang lakas maka-positive vibes ng ambience. And honestly, every time na nandun ako sa spot na yun ay ang dami kong naiisip na mga magagandang bagay like I'm always in a positive mind and ang dami kong gustong gawin. Alam nyo yon yung feeling na kahit mag-isa ka ay hindi mo mararamdaman yung lungkot kasi ang dami mga positive na nangyayari sa paligid mo. Habang tumatagal nga ako dito sa Japan ay mas lalo kong na-appreciate tong bansa na to kaya naman gustong gusto ko talaga makabalik as soon as possible. Like what I've mentioned from my previous vlog na ang dami kong natutunan sa bansang to like on how to be independent and how to live alone
alone but still happy. I've also learned that being alone and living alone is not too bad as long as may mga taong nakapaligid sa'yo na na-appreciate ka at nakikita yung worth and value mo. And now, I am really contented for what I have and what I achieve. And most importantly, I've also learned that life is too short, so we need to enjoy every moment that we encounter and that we face in our daily life. So ay na nga, inabot na pala kami dyan ng gabi sa pamamasyal, kaya naisip na namin kumain kasi sobrang gutom na kami nung mga time na yan. Bale, dito na nga pala kami kumain sa Okawari Restaurant kasi ito lang yung pinakamalapit at medyo mura dito sa Nishiki Market. Sobrang mura nga ng mga menu dito, around 500 nga pala yung pinakamura. At take note, mabubusog ka dito kasi marami sila mag-serve. Bale, ito nga pala yung order ko, nasa 850 yen siya at sobrang dami na, dalawa nga pala yung extra soap niya. Hindi ko na nga naubos yung isang bowl ng soap dyan kasi ba naman sobrang dami at hindi ko na kinaya. Actually, trinay ko nga rin itong i-alokin na Carol kaso hindi na rin nila kaya kasi ang dami din nilang na-order. Tapos na nga kami dyan kumain at bago nga pala kami umalis ay tumambay muna kami dito ng ilang minuto kaso ang dami ng mga tao nakapila kaya napilitan talaga kaming umalis na. Medyo maliit lang kasi itong kainan na to at nasa loob pa mismo siya ng Nishiki Market kaya naman ang daming mga turista yung dumadaan at kumakain dito. Pagkatapos nga namin kumain ay naisip na naming umuwi. Hanggang dito na lang. Bye!